Magandang araw ho sa inyong lahat. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito, ang Senator Bongo. Nako ho. At nagngangak-ngak. Na 20. Ayun, ito. Hinahanap niya na po kayo. Nahanap niya na ako, hinahanap niya na tayo. Siyempre, nararamdaman niya na eh. 'Di ba? Lalo't nauungkat na rin naman ang pangalan niya, yung participation niya sa nakaraang admin. Na naguhugas kamay din siya na hindi daw siya nakikialam sa war on drugs sa dating Pangulong Duterte. Tapos ito naman po, pakinggan nyo grabe to. Grabe manumbat. Lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po. Okay, so mga kongresista, standing ovation naman kasi talaga kayo nun eh. Pati rin naman ako, yung mga tao, mga kababayan natin, marami rito, hindi man lahat. Marami rito, natutuwa talaga doon. Sino ba ang aayaw? 'Di ba? Na makakakita ka ng pag-asa na masusolusyonan ang problema sa illegal drugs. 'Di ba? Pero ano ang sinolusyonan? Problema sa kompetisyon lang pala. Ang Kongreso at ang Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Standing ovation. Tapos bakit ngayon? Sinisisi siya. O, Quadcom! Patawag nyo kaya si Bongo. Bakit daw gayon sinisisi siya? 'Di ba? Alam nyo kasi kung genuine naman talaga yung kanyang ginawa. Tama na merong war on drugs. Ang hindi kasi tama dito, yung pagpapatupad na ginawa. 'Di ba? Kung inuna niya sana yung mga identified talaga na mga drug lords, yung mga bigate na mga kaibigan niya. Ang problema, pina-implicate niya kay Kerwin Espinosa. 'Di ba? Pero hindi hinuhuli. Pinabanggit lang ang pangalan para masabi lang na hindi coach, hindi scripted si Kerwin. 'Di ba? Nagkakaungkata na ngayon, Bongo, ng ginawa ni Daddy Diggs. Ng ginawa ninyo noon. So kung yung taong bayan dumidistansya na kasi nakita na nila yung hindi magandang epekto. 'Di ba? Hindi mo masisisi ang taong bayan. Pumalpak kasi. At ang bayad ng taong bayan buwan-buwan sa kanya ay kalahating milyon halos na sahod buwan-buwan for the past 6 years. So what they were expecting is genuine result. Ang problema, wala eh. Sumama ang imahe ng bansa sa patayan. Yung culture of impunity. Tapos, nung bumaba na sa pwesto, gusto pang ipagpatuloy pa ng bagong gobyerno. Palpak nga ang sistema. Tapos ang gusto pa, kontrolin. 'Di ba, gawing puppet? Doon sila nagagalit kay PBBM. Hindi nila magawang puppet si PBBM. 'Di ba? Hanap damay pa sila eh. Sige, kung ginawa ni PBBM yung kill diyan sa war on drugs niya, sino ngayon ang mga ikikil? 'Di ba? Yung mga remaining sa kompetisyon. Yung mga tropa, hindi. 'Di ba? Ganun ho mangyayari ron eh. Kapag ka naging puppet siya, wag niyong itumba yan. Tumba niyo yun. Ganun ang mangyayari. Bakit ngayon? Mag-isa na lang siya. Hindi ba kayo nakinabang? Hindi ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Grabe, no? So, hinahanap na ni Senator Bongo yung mga Pilipinong natutuwa dati. Sabi ko nga at first, sabi ko, that's music. I said, music to my ears. Tama lang yan. Dahil nakakatakot nang lumabas ka dyan. Nandiyan ang hold up. Naranasan ko pa noon, nasa barangay pa ako noon na nag-handle kami ng curfew. Uso curfew noon eh. Merong isang babaeng, maganda siya. Magandang dalaga, dumulog sa barangay hall. Ang ginawa nitong adik,
palibhasang, ewan ko ba sa mga taga-call center, bakit naman pagkalamig-lamig ng lugar, halos maghubad ng mga babae. Naka-stiletto, pero naka-carpet naman kami. Nakasapatos ng mataas. Tapos, nagpa-fashion show. Naka-miniskirt. So, itong babae, pagbaba niya ng taxi, lakad siya ngayon sa looban. Dead end, bala, papuntang bahay nila. Kitang-kita sa CCTV namin Lumapit yung isang lalaki sa kanya na nagtatrabaho sa water refilling station. Alam niyo ginawa sa kanya? Paglagpas niya ng konti, bumalik ng paupo. Pininggir siya ngayon. Grabe. Etong si tanga naman, tong babae, walang panty. Pasok ang kamay ni Kulukoy sa kuweba ni Eva. Nagulat daw siya ngayon. Kitang-kita rin namin dun sa CCTV. Pinagsisipa niya yung lalaki. Ito palang babae, marunong pala ng taekwondo. Naagaw niya yung bag ng lalaki. Kaya nalaman namin ang pangalan. Sabi nga namin, grabe talagang nakakatakot. Tsaka kako, miss, magpapanty ka naman. Hindi yung naka-miniskirt ka na, yung panty mo, band-aid na lang yata. Ayan, pumasok tuloy. Nahuli yung lalaki, kinasuhan ng rape yun Diba? Kaya po, kapag meron ako nababalitaang itinumba na adik, ang saya-saya ko nun. Lalo na, basta kilala ko, alam talagang ito'y adik. Pero kalaunan, ang sama na nang nangyayari. Dahil pala merong quota system. Tapos yung mga identified na talagang totoo rin naman ng mga drug lords, kahalubilo ng presidente. Hindi na ho tama ito. Diba? Pinapatay naman pala ang kakumpetensya. Para buhay na buhay. Paano kung si Sara Duterte ang naging presidente? Di buhay na buhay. Di ba? May pogo na tayo. Meron pa tayong drogahan. Walang iya. Ano na mangyari sa Pilipinas? Tapos ang West Philippine Sea, hindi na natin pinapatrolyahan ng 6 na taon. Di ba? Pagdating ni Sara Duterte, kung siya nakaupo ngayon, wala nang West Philippine Sea. Kawawa ang mga mangingisda. Pag dumadaing, isinisisi pa sa kanila. Wala ba kayong ibang pwedeng gawin? Kung hindi ang mangisda? Wala bang lupa ang Pilipinas? Ganun dati. Di ba? Ay nako. Sabi ni huwag kalimutan ba Aquino, Kiko Pangilinan. Ay okay, ano yan? Hindi ito. Asan na yan? Ito, ayun yun. So totoo lang, sila lang din ang nakinabang. Hindi ang taong bayan. They are just harvesting what they sow. I agree with you, ma'am. Tama po yun. Di ba? Bongo. Yung mga anak natin na hindi nasasaktan, di ba importante sa atin ang buhay? Paano yung mga namatay ng mga inosente na tinawag nyo lang na minalas? Tinawag nyo lang na collateral damage. Ng ating mga anak, ng ating mga pamilya. Nakinabang kayo Nakinabang po ang Pilipino. Tinaya niya po ang kanyang buhay dito. Charot! Tapos ngayon, mag-isa na lang siya, puro sisi pang inabot. Sa tanong mo kanina, sabi niya, may inutos ba siya? Sa akin, doon na hugas kamay. Hindi po siya nag-utos sa akin ng illegal. Okay. Sabi niya, sa kanya, hindi po siya nag-utos sa akin ng illegal. So, is it suffice to say na nag-uutos ng illegal si dating Pangulong Duterte? At hindi lang naman po ibinigay ang utos na something illegal kay Bongo. Di kaya ganun? At kung sakali mang meron siyang iutos sa akin na illegal, hindi. So, ano to? Katibayan na talagang nag-uutos ng illegal si Digong pero hindi nga lang daw sa kanya. At kung sakaling mag-utos sa kanya ay ko po susundin. Hindi niya susundin. Di ba? Parang ganun yung pagkakaintindi ko Nag-uutos ng illegal pero hindi sa kanya. At kung sakaling mag-utos sa kanya ng illegal, hindi niya susundin. Hugas kamay ang mama.
Hindi rin po ako papayag na utusan ako ng illegal. Oy, kaya mong pumalag. Mawalan kayo ng project. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Senator Bongo, 'di ba? Matagal na ang ginagawang patayan ni Duterte pala. Huwag mong sabihin hindi mo ito nalaman, hugas kamay, 'di ba? As if ngayon lang kayo nagkakilala because based on his narrative, lumilitaw ngayon lang niya nakilala si Digong. Isang malaking kalokohan pinagsasabi nito ni Bongo. Gawin nyo lang po ang trabaho, mandato po ng pulis na labanan po ang kriminalidad at illegal na droga. Gawin nyo po ang trabaho ninyo. Kamag-alala, kasama ang pag-aresto sa inyo. Kaya nga po kami full support sa inyo. Sinusuportahan namin kayo sa inyong Yan na naman, anong ba't na naman ang lintik? trabaho. Pero sa inyong operations, hindi ho ako nakikialam. Hindi po kami nakikialam dyan. Hindi po ako nakikialam dyan. Hindi po kami nakikialam dyan. Ay! Wala lang ako yung video na si Duterte mismo nag-uutos sa mga pulis eh. Sabi pa nga niya, pagka ayaw man laban, paglabanin nyo. Di ba? Huwag nyo nang hintayin na barilin pa kayo. Bunahan nyo na. Pag walang armas, lagyan nyo ng armas. Oh. So, eto ngayon si Bongo. Tingin ko naman, kahit na ito po'y pasok sa top 12, di ba? Taas ang ranking niya eh. Nakakaramdam na rin po ito ng delikado. Lalo na, nagsalita si Garma about his participation. Kahit na sinasabi ko na si Bongo po ay, nung time na yan, hindi pa po siya senador. Di ba? Nung nagpahanap ng members ng Iglesia ni Cristo na siyang mga ngasiwa na na gawin yung Davao model na war on drugs. Yeah. Ay nako. Kahit papano po bilang senador, 'di ba? Mauungkat 'yon. Mapag-uusapan 'yon na may nalalaman ka. Okay lang naman sanang sabihin niya eh. Ako'y binalalaman naman ako talaga na may mga dumaan sa akin kasi nga dati akong Julalay. Lahat dumadaan sa akin. Oh, ganun. Yung dinala nila Leonardo sa akin na dokumento, dinaan sa akin. Oh, dumaan sa akin kasi walang makakadaan. Papunta sa dating Pangulong Duterte kung hindi dadaan sa akin. Okay lang naman yung sanang sabihin eh. Pero yung ganyang hugas kamay pa, 'di ba? Hindi naman kapani-paniwala. Kasi maliwanag naman ano ang papel niya kay Duterte noon. Uulitin ko lang, I am not saying na siya po ay may kinalaman sa pagsyukti nila Leonardo, ni Garma. Ang sinasabi ko lang, may nalalamang marami si Bongo. At ito po ngayon, posibleng ito'y pinangangambahan na rin ito ng mga kampo ng DDS. At ang tingin kong isang number 1 nangangambas laban sa kanya ay ito hong si Mayor Baste. Diba? Nawawala na ng tiwala rin sa kanya. Kasi, nagiging kumbaga ina-isolate na ni Bongo ang sarili niya mula sa mga pinagagawa ng nakarang administration. Naguhugas kamay na. Hindi ako nakikialam dyan sa war on drugs si Tatay Digong. Anak ng baka. Ikaw ang secretary ng Department of Julalay. Di ba? Sus Mariosep. Walang dumadaan kung hindi dadaan mismo sa kamay ni Bongo. Paano yan ngayon? Sabi ni Tony. Gusto bang magpalusot ni Bongo, naging senador siya 2019 at ang kainitan ng EJK ay 2016 to 2018. Di ba? Tapos itinuloy nga yun hanggang sa matapos ang termino. Nag-evaluate pa sila. Di sana pumalag na siya ron. Mr. President, being a senator, I oppose this. Walang ganun si Bongo. Sabi ni Bongo. Hindi, that's in between us na lang. Pero may sinabi ka ba? Di ba? Sabi, JDB, sa ngayon lang yan, pasok pa sa top 12, sigo. Pero kapag nag-utos na ang mahal na PBBM sa LGU na huwag iboto ang mga DDS candidate, malamang mawawali si Bongo. Ay, nako, salamat naman. Pagka ganun.
Oh, siya ang boss ng mga Julalay. Alright? So, iwan naman na natin ito, Senator Bongo. Naglilinis ng kamay. Baka ho, ito naman yung... So, kung si Atty. Trixie po na udlot, si Bongo kaya, tatalikod rin.